Ang dating dagat area, ganito kadami na mga anggusali ngayon. Ito po ang area ng Bay City, isa sa mga pinakamalaking tagumpay na engineering at urban planning dito sa Philippines. So mula to sa pagiging dagat, ito ay naging isang modernong business at entertainment district. Mabilis yung dito. Nagsimula ito ng mga dekadang 80 at 90. Mabilis itong napuno ng mga naglalaki ang mga estruktura sa nakalipas lang taon. So isa sa mga notable developments dito ang SM Mall of Asia. Unang binuksan ito noong 2006 na naging mitsan napapalibutan na ito ng mga matataas na mga office building, condominium at itong MOA Arena. Nandito rin ang Entertainment City. Ito yung tinatawag nilang the Las Vegas of Asia na matatagpuan sa bahagi ng Parañaque. Dito nakatayo ang mga kilalang hotel casino tulad ng mga Newport World Resort, Solaire, City of Dreams at Okada, Manila. Nandito rin ang Asiana City, isang mabilis na umulad na business district kung natin guys dito sa SM MOA Sky Garden. Kasi matatanaw may likod pala dito. Grabe, ang dami ng mga gamit dyan. Oh, dami ng gamit oh. Nandito na tayo sa Sky Garden Mall of Asia. Ito yung open air elevated garden space dito sa roof ng SM Mall of Asia. So na-design to para mga publiko na makapag-relax dito. And then meron siyang greenery, scenic views, places pang walk, sit and hang out. So yung mga pumupunta dito kabayan ay mag-take photos with the sunset dyan. Yan po yung Manila Bay dyan. Matatanaw mo din yung reclamation project ng Manila Bay. So ang pinaka-highlight dito, meron itong football dito. Nung opening ata may event dito. So guys, so ito yung pinaka-highlight dito, football. Oh. Football dito sa itaas ng MOA. Yung mga pag meron mga international fights kabayan dito ginaganap yan yung mga pang-practice. So maganda dito sa area na to, open air talaga siya. Ito makikita nyo guys, ito yung harap ng parkingan dito sa SM MOA. Ito bago pala to. Para siyang LED na ang picture. SM MOA Sky kabayan dito. Maganda ito kapag di mainit talaga. Kasi pag pumunta kayo ng mga alas 2, konti pala yung mga tao. Ganitong oras mga alas 5. Tapos makulimlim pa. So highlights ito, meron itong mga viewing deck, panoramic views ng Manila Bay, lalo na dyan sa sunset. Then meron itong alfresco dining, cafe and eateries dito sa level out of outdoor seating. Yan. So ang MOA Sky, ito yung expand ng rooftop area para mas malawak. So ang pinaka-highlight dito, merong FIFA grade football pitch, may amphitheater, pop park, MOA Sanctuary, Sky Plaza. Dito yung entrance papunta ka ba? Ano, parang red carpet to. Ito yung papunta ng football. Pwede yung para maglaro dito na. Ewan ko lang kung matutuloy din yung pagpunta dito papunta dyan sa parking area na. Para mas mabilis. Yung sakay ng Cruise by the Bay dito na malapit sa parking. Lakad lang dito mga ilang meters at ito po yung Cruise by the Bay. Dito po yung kami papunta sa ferry boat. Dito magbabayad kayo ng ticket. 200 per ticket. Nalipat nila yung pwesto. Dati kasi nasa sila eh. Doon sa harap ng SM by the Bay. May ginagawa kasing project, so yung boat nila nandito na. Sa mga nagtatanong kung nasa na. Pakita ko rin sa inyo itong reclamation project. Paalis na pala yung Hindi, yung pasahero. Dami nila dito tinanggal yun. Ano lang, pinabayaan sa atin.
Alright, so nandito na tayo. Dalawa na pala ang kanilang ferry boats dito para mas ma-accommodate yung mga gustong sumakay at may kita. Bali, ang ruta nito simula dito sa may SM by the Bay hanggang dun sa may Okada. So doon na kayo magpa-picture. Pero bago nun, ipakita ko muna sa inyo, ito po yung ginagawang reclamation project sa harap ng SM by the Bay. Oh. Ang laki na ng progress. Kapansin-pansin, ngayong taong 2026, meron na silang ulit tinambakan dito sa harap. Yung huli yata nito, may 2 years ago na siguro, no? Yan, no? Kapansin-pansin mo dito. Oh. Dati kasi yung pwesto nitong ferryboat, nandun sa harap lang talaga. So, ito na po ang expansion ng SMO. Ang laki na ng progress, oh. So ito na yung way natin, papunta to sa Okada, Manila. Yan po yung pinaka-endpoint nito. So itong mga gusali na nakikita nyo, yan na yung Entertainment City, which is part na yan ng Parañaque. At dyan matatagpuan itong mga naglalaki ang mga gusalit. Nandyan yung mga notable business tulad ng Soler Resort, Kingsford Hotel Manila, Okada Manila. Yan po yung 5-star resort na casino. So maganda itong Cruise by the Bay sa mga naghahanap dyan ng dagdag attraction, no? Tsaka kung gusto mo rin makita itong reclamation, no? May mga dumadaan pa rin mga bangka pala dito, no? Yan mo yung namimigay ng isda, no? Yan. Ito na yung pinakamalapit na makikita nyo. Marami ding mga barko na nakaparada dito sa likod. Oh. Yan kasi parang nagdadala yan sila ng mga buwangin. Eh. Yung iba dyan may laman, yung iba wala na. Yan, puro mga buwangin yung dala niya. No? So ito na yung Okada Manila. Yan na yung last point nito. So isa ito sa mga pinakamalaking integrated resorts sa Pilipinas. Matatagpuan dito sa Entertainment City. So ito naman yung bagong gusali malapit dito sa Okada. Kung doon nagkakami, mga residence area na to dito eh. Maganda yung lokasyon, no? Yan, ito, pag diniretso mo, papuntang Cavite na yan dyan. So dito po yung endpoint. So pagdating nyo dito, dito na kayo magpa-picture. Yan sa likod ng Kanto Okada, Manila. Ang laki ng gitna nyo, yan yata yung dambuhalang glass dome structure na nagsisilbing indoor. Tapos meron ding malawakang garden yan na open air space na merong view dito sa Manila Bay sunset. Ito ang itsura nito kapag sumakay ka ng ferry boat. Oh. Yan po yung harap ng SM Medabay. May malaking bilog din. Oh.